sa Good to Live Podcast. Ngayon sa bagong episode ng Good to Live Podcast, meron akong special guest. He is an graphic designer and a content creator. Kerster M. Kusing. Grabe Hey! naman, sir. Grabe naman yun. Content creator, grabe, lalim. Sir, thank you po. Anyway, Oh, ayun. yes, Ano ba, yes. may tawag ka ba sa audience mo, Kuis? Ano? May tawag ka ba sa mga audience mo? Wala, parang ano lang, parang tingin ko rin sa kanila para mga tropa lang din, kaibigan, yun ang mga tingin ko sa mga Ah, audience lang din eh. Sa hmm, mga nanonood, sa mga nakikinig, yun. So anyway, Ayun Sir Ker, guys, sige, ano yan? ayun, thank you. Actually, thank you kay Kinske for having me at the same time. Hopefully sa lahat ng mga nakikinig sa atin diyan, relax Yes. lang kayo and yeah, sana mag-enjoy kayo sa episode Ah, na 'to. yes. Yun. Sir Ker, thank you po. Yun. Gusto ko lang po pala Thank you din, thank you din. mag-thank you na andito po kayo, napaunlakan nyo po ako sa podcast na to. So maraming Mm. salamat po na andito po kayo sa Good to Live Podcast. So anyway, Sir Ker, Walang anuman. yun. So anyway, Sir Ker, kamusta po kayo this recently, Sir Ker? Gano'n pa rin. Actually, so far interesting yung pagpasok ng New Year ngayon. Sobrang ano lang din talaga, hindi ko ma-explain, pero solid. Actually, maganda yung pasok ng New Year ngayon. Oo. So, hopefully hanggang matapos yung year gano'n pa din siya, yung momentum. Oo. And yeah, okay naman so far. Ayun. Oo, tama. So yun, yun din yung ano naging maganda rin naging pasok ng New Year ko sa yung pagpasok ng New Year ko sa akin kasi yun, tinutuloy-tuloy ko lang Hmm, din yung mga ginagawa ko lang din, Sir Ker. Kaya thanks yun to 'no, Lord na tuloy-tuloy pa rin as talaga. Yun, banat lang din ang banat, no? So, mm. dahil ganun nga po, Sir Ker, sino si Kirster M. Kusing? Sino ba si Kirster M. Kusing? Pwede mo ba ikwento yan sa amin? Actually, grabe complete name talaga ano, ano ako, complete name, eh. Actually kahit Kier na lang tawag niyo, Kier Okay. okey na yun, Kier. Okay, sir. Akala ko talaga basic yung unang question pa lang napakalalim. Kahit ako napapaisip sino ba si Gerster Kausing, ang Hindi, lalim complete name, eh. goods lang yan, Pero sir. ayun, hindi ko rin ano, hindi ko rin ma-determine kung sino nga ba ako kasi alam mo yun, ah, since parang ewan ko, pero nasa age pa naman din talaga ng marami ka pang tina-try, marami ka pang alam mo Yes. yun, dapat matutunan. Mhm. And wala akong masasabing specific na sino nga ba ako. Pero siguro masasabi ko lang, I'm still dun sa ano, sa tawag dito, sa age na kung saan kailangan pa rin natin matutunan yung mga bagay-bagay na hindi pa natin nadi-discover, try Yes. something new, experience something new. Mhm. And oo, yun. Hindi ko ma-determine, kung eto na ako, wala akong masabing gano'n. Kumbaga parang nasa state of ano pa rin, tawag dito, learning. Yun nga. Kumbaga Nice. basically yun talaga muna sino talaga yun. Yun. So, ayun. Dahil nga nasa stage ka rin na trying something, circle, parehas po tayo na ginagawa. So, yun. Masaya rin po ako sa mga, yan, sa ginagawa nyo rin po na nagtatry po kayo. So, ano po pala yung mga pinagkakaabalahan nyo po ngayon, Sir Ker? Yun, actually currently I'm doing freelance graphic design as you've said, yun nga. At the same time, ano rin kasi ako ngayon, personal trainer. So sa mga Yun. sa mga tawag dito, sa mga fitness enthusiasts diyan, yun nga, yun nga nagco-coach din ako dun sa mga gustong ma-achieve yung mga fitness goals nila. So shoutout din sa mga kino-coach ko diyan. Okay, solid. Kamusta na kayo? Solid. Ayun. And yeah, pretty much yun nga. Side siguro 'pag may time, yun nga yung content creation, Mhm. tuloy-tuloy yun, gano'n. Nice. So, Sir Ker,
So, kailan pa po kayo nagsimula sa o kailan niyo po sinimulan o paano po kayo na-introduce sa mga ginagawa niyo po ngayon? Actually that's a good question. Yung graphic design kasi way back pa talaga yun kasi kung titingnan natin yung parang siguro yung pinaka-past. Talagang mahilig talaga ako sa art. Parang bata pa lang elementary. Mhm. Talagang jam ko na yung drawing, painting, and siguro sa mga kadyan ko dyan, alam niyo yung palabas na Art Attack. Basta sa Disney yun eh. Ay, Art Attack, Art Lagi Attack. kong inaantabayan na Art Attack. Mhm. Parang Maganda yun, eh. ang host pa nga nun, si Neil Buchanan kung di ako nagkakamali. Basta lagi kong pinapanood yun every afternoon. Tapos Mhm. talagang nahilig ako sa art. Nagsimula akong mag-drawing, tama yung pagkakalala ko, grade 2, na parang doon na nag-start na parang, uy, trip ko to parang ayos tong drawing And from there, parang di ko na rin siya natanggal. Naging ano ko na siya, naging hobby ko na siya. Mhm. So, then pagdating ko doon naman sa fast forward, pag doon naman sa graphic design, dumating ako ng college, yun nga, sakto yung course ko marketing. Hindi ko in-expect na magkakaroon kami ng subject na advertising. Tsaka Mhm. yung sa feasibility study. So sa mga ka-BSBA ko dyan, alam niyo yun. Yung thesis natin. Actually may part kasi doon na gagawa ka ng logo, Oo. mag-advertise ko ng mga products. So kailangan mo matutong gumamit ng mga tools. So doon ako na-introduce sa doon sa graphic design side. So enjoy din ako doon. Sabi ko, okay ito gumawa ng mga logo, posters. Then from there, yun na, nagtuloy-tuloy na siya. Parang di ko na rin siya tinanggal sa system ko. Parang din yung kung paano ako na-introduce sa art. Na-introduce na ako sa art, parang tuloy-tuloy lang din siya. So sabi ko, "Tss," yun, hanggang sa lumabas na ako, natapos na ako mag-college. Ayun, nadala ko na siya, nabitbit ko na siya everyday. Yun. Hanggang sa, parang yun nga, naging trabaho ko na rin yung graphic design. Then, yun na, nagtuloy-tuloy na siya. Nag-snowball na. Oo. Then, doon naman sa fitness, Mhm. fitness-wise, ano ba? Medyo iba-iba ako nun Kasi nag-start ako mag-gym. College ako nun. Naalala ko kasama ko pa yung airpod ko. Introduce ako sa gym. Then on and off ako nun. On and off. Na yun, nagsimula yung pandemic. Doon na nag-start yung parang naging obsession ko mag-training. Mag-train, Mhm. actually mag-gym din. Then, introduce na ako sa ibang sports. Yun nga, sa running. Oo. And doon parang okay to Doon ako nag-enjoy. And from there, parang last year, I've decided na pumasok na nga pagpapasok ko sa fitness industry. So, nag-aral uli ako mag-personal trainer. Then, from there, tuloy-tuloy din siya. So, yun yung nangyari. So, parang, okay, para lang din, siya parang naging normal lang din siya. Parang hindi ko siya pinorse na ito yung gagawin ko, ito yung gagawin ko. Parang, Oo, kumbaga ito parang pala opportunity, pwede ko dito. kumbaga parang naging routine mo na lang 'no, Sir Kier. Tapos nagtuloy-tuloy. Oo, parang ganun. Oo. Oo. Tas Tapos naging hobby ko na hanggang sa yung hobby ko maging makasanayan mo na hindi mo na matanggal sa sistema mo. Yung parang ganun yung nangyari. Actually yun, solid naman, okey naman. so, Sir Kier, dahil nasa yun nga nasa graphic designing ka na at sa fitness nasa fitness yung industry mo ngayon ay graphic designing at fitness yung industry mo ngayon. So Sir Kier, pwede mo ba ikwento sa amin na paano o sino ba yung nagtulak para pasukin mo yung industriya na yan? Oh, I see. Yung parang nag-influence sa'kin gano'n na, Oo. "Ay try Mm. mo 'to," ganyan. Yes, yes, yes. Actually Yes. oo, yung paano ba? Ano, Sige lang, Sir Ker. yung sa graphic design kasi, parang ano na rin siya snowball effect. Kumbaga nagtuloy-tuloy na lang din talaga.
Kasi yun nga parang yung panahon namin nun parang dun napausbong yung graphic design, eh. At the same time nung time na yun parang pinursue ko na rin talaga yung hilig ko na, okey papag-aralan ko 'tong forte na 'to, gusto kong aralin 'tong forte na 'to, yung gano'n. Parang pinush ko na lang din talaga yung sarili ko na kailangan ko mag-adapt. Then dun na, parang after nun, parang nag-ano ko na siya, tawag dito, actually walang nag-influence sa graphic design, eh. Mm. Kumbaga parang tuloy-tuloy na lang din siya. Sabi ko nga, ayun tapos after nun, naalala ko pa nga kasi yun mag-o-OJT kami. Tapos parang nakita dun sa CV or sa resume, yun nga nagpho-Photoshop ka, naggaganon ka. Sabi ko, "Uy, ano pala yun?" Parang napapansin pala yung ganong description. And yung nag-o-OJT na ako, yun na-discover din nung head ko. Dun nagtuloy-tuloy, dun na ako nababad sa graphic design, dun na ako na, "Uy, ano, 'di ba Huy yung term, parang, "Ito tulungan mo kami sa ganito, tulungan mo kami sa graphic Ayun. design," ganyan. Dun na siya nagtuloy-tuloy. Mm. Pero yung influence na parang, "I-push mo nga 'to, try mo nga 'to." Oo, oo, oo. Wala naman dun sa graphic design. Pero yung sa fitness, medyo nag-aano ako nun, nag-hesitate talaga. Pero isang scenario dun na one time yung father ko, Hmm. kita niya kasi na nag-inquire ako sa isang gym na nagpapa-certificate. So sabi niya, "Nakita ko yung ano mo, yung inquiry mo, ba't hindi mo i-try?" Sabi niya gano'n. Sabi ko, titingnan ko muna, parang hindi pa ako sure, eh, hindi pa ako ready. Tapos sabi ko, "Oo nga 'no, parang realize ko lang din nun." Sabi ko, "Sige nga, try natin 'to, parang subukan ko naman, di ko din naman kasi malalaman kung di ko susubukan." So Mismo. parang yung isa rin sa mga ano, yung Mm. airpot ko, so siya yung nag-push na, "Try mo yun sa fitness, 'di ba?" Ganyan. Tapos sabi ko, "Sige." Dun, yun yung isa sa mga nag-influence sa'kin. Pero at the same time, sobrang hilig ko na rin talaga nun sa fitness. Parang ano na siya, kasing routine ko na talagang mag-training, mag-workout, Gano'n. ano, hindi ko na talaga matanggal. Minsan nga may kati na ako, eh. 'Di ba may 'di ba merong iba kati sa bisyo, ako kati sa training. Minsan 'pag rest day or 'pag off day, tipong pahinga. May mga times na gusto kong tumakbo, gusto kong magbuhat, Oo. parang kailangan ko tanggalin yung kati ko. Hmm. Labas ako niyan, nagte-training ako niyan, parang pampatanggal lang ng ano, ng kati, sabi kong gano'n. Hindi na 'to ano, hindi na 'to normal. Eh, Gano'n ba? so parang so 'pag nagti-training po kayo niyan, Sir Ker, may mga rest day pa po kayo niyan or mga day off? Yun, kumbaga Oo, sinasamahan oo, niyo pa po ba importante ng 'yun. yes. Kasi isa rin sa mga importante when it comes to fitness is yung rest, kasi dun nagre-recover yung katawan mo, eh. Dun ka uli nakaka-bounce back para at least yung performance mo 100% uli. O rest day importante 'yan. Akala natin dati na parang kailangan 6 times a week, 7 times a week. Pumata training na ng training, pero hindi talaga yun hindi yun tama. Ano yun, overtraining yung mangyayari sa'yo nun. Hmm. Parang ma-o-over-fatigue ka din nun 'no, Sir Ker? Oo, oo, kasama na yun. Ayun. Kaya ayun, yun yung tingnan niyo, kay Sir Ker na nanggaling guys na importante yung pagkakaroon ng day off or rest day Mm, 'pag mm. nagwo-workout or kung ano mang klaseng exercises na ine-execute nyo na Hmm, ginagawa nyo para sa self nyo, yun, importante yun. Ang ganda lang nun, Sir Ker. oo, importante yun. Ayun. Balance pa rin, balance. Yes, yes, yes. So, Sir Ker, ano ba yung mga kinakailangan na skills para maging epektibong mm, graphic designer at content creator? Ayun, actually ngayon na-realize ko lang 'to lately, pero kailangan matuto kang mag-adapt. Kailangan matuto, hindi ka dapat mag-stop sa earning. Kumbaga, ito, parang naging ano ko na rin siya na ayoko yung maging top one. Gusto ko palagi yung sa baba lang, yun hindi naman underdog, pero alam mo yung tipong meron pa ring room for improvement. Oo. Kasi 'pag feel mo na ikaw na yung pinakamagaling, ikaw na yung pinaka-ano, alam mo yun, alpha ba yung term dun? Pinakamalakas. Mhm, mhm.
parang ano na, parang magiging stagnant ka na, Do'n ka na dadating sa point na, ano pa ba yung gagawin ko, 'di ba? Parang ano pa yung mga ako na yung pinakamagaling, ganyan, 'Pag Oo. yun yung naging mindset mo, parang dun ka mag-i-stop mag-grow. So, ako na-realize ko na dapat sa age natin na nakaalis na tayo sa school, kailangan di ka pa rin mag-stop mag-learn, di ka pa rin, mag-stop na mag-discover ng mga bagay-bagay. Kasi doon, parang dun mag-snowball yung, alam mo yun, yung, tawag dito, knowledge, yung experience na, "Ay ito pala, ito pala, ito pala." Mm, Ta's mm. alam mo yun, parang mas lalawak pa yung pananaw mo general. So, gano'n din sa graphic design, kasi lalong-lalo na yung graphic design, connected siya sa ano, digital, So, Oo. kailangan ano ka, stay updated sa mga bago. So, hindi ka dapat mag-stop matuto ng mga bagay-bagay kasi at the end of the day, tuloy-tuloy yan mag-upgrade, kasi kasama yan sa tech, sa digital, and gano'n din. So, same as fitness as well. So, hindi ka naman, di porket 'pag ito malaki na yung katawan mo or alam mo yun, parang, ah, dami mo ng experience, you still have to be, tawag dito, dapat tuloy-tuloy ka pa rin matuto sa mga bagay-bagay kasi may iba-ibang ways na nga tayo, 'di ba? For example, siguro best example ko dito yung payment method natin. Mm, Na-sample ko na 'to sa podcast ko previously, 'di ba dati diyan natin ano lang, cash, credit card, 'di ba? mm. Yun, meron na tayong GCash, meron na tayong PayMaya, meron na tayong Oo. other sorts of, payment methods na puwedeng gamitin. So, ang importante kailangan mo matutong mag-adapt. Hindi ka dapat ano, maging stagnant na, "Ito alam ko na 'yan, alam ko na 'yan, alam ko na 'yan." Pero at the end of the day, yun pala lalo mo lang pinu-pull back yung sarili mo pabalik. Ganda. So, gano'n. Yun. Ang ganda lang nun, Sir Ker, na sinabi mo na wag maging stagnant, na ayun, kailangan meron pa rin ng room for improvement. Yun. Improvement, oo, Ang ganda lang oo. nun, Sir Ker. Kaya ayun, kasi lalo na nga sa graphic designing na hindi ka talaga pwedeng maging stagnant na, ay, alam ko na yan. Ay, alam ko na yan, okey na yun. Hindi, parang kumbaga kailangan Mm, mm. ano ka diyan, dahil graphic designing ang lawak ng, ah, ginagalawan ng graphic designing. Meron sa business or other for company, yun. Na Mm. kahit sa small business, yun, nagagamit ang graphic designing. Kaya nga, kumbaga para sa mga gumagawa nun ng pag-graphic design at ayun, na hindi talaga sila tumitigil sa pagkakaroon ng improvement. At pati rin naman sa Oo. fitness, 'di ba, Sir Ker? Sa fitness din, kumbaga, ah iba-iba rin naman ang goal. Iba-ibang goal naman ng tao Yes, for yes. fitness naman. Kung ang tao na to is for kung ang gusto niya is kung magpapalaki siya ng katawan, 'di ba, Sir Ker? Or Mm. kung ang target niya is for endurance or mga weight uh, cross, ano 'yun? Anong tawag nga dun, Sir Ker? CrossFit, CrossFit, 'yun. CrossFit, Tapos may CrossFit. mga hybrid athlete, yun. Kaya kumbaga Oo. iba-iba yung mga hmm, iba-iba yung mga ginagawa nilang goals for improvement sa ginagawa Mm, nila for fitness. Yun. Kaya kailangan mm. laging may room for improvement. Yun. Ang ganda lang nun, Oo, Sir Ker. oo. Yun, yun. So, Actually, sir, mas trip ko pa nga okay, magkamali okay. na magkamali, Oh, oh. Ay, sorry, Sige, sorry. sige lang, sige Ayun nga lang, sige parang, lang. and actually mas ano, mas trip ko na magkaroon ako ng ano, Oh. yun nga magkamali ako ng magkamali kasi dun matututo ka, Mm. kapag alam mo yun, lagi kang hindi naman sa lagi, Oo, kumbaga oo. parang wag kang matakot magkamali, yun technically yung gusto kong sabihin. Kasi isa rin yun sa mga bagay para matuto ka, So, Mismo. yun din. Oo, yun. Kaya nga, kailangan natin na, kaya nga, 'di ba, sinasabi nila ng ibang tao rin na yung pagkakabali,
Minsan nga, 'di ba, sir, napapansin mo yung ibang tao 'pag nagkabali ka ganito, husgahan ka ng ganyan, husgahan ka ng ganito, 'di ba? Oo, Kaya nga, oo. kumbaga parang 'pag gano'n naman yung mga nagiging tingin naman ng tao para sa mga bagay na ginagawa natin o ginagawa mo, kumbaga parang tuloy-tuloy na lang talaga tayo, eh. Kahit na Mm, may mm. mga gano'ng klaseng tao sa mga ginagawa natin na mapanghusga, yun. So, Oo. paano mo ina-identify yung mga areas ng craft na kailangan pa ng improvement at ano ang iyong ginagawa para sa mga hakbang para mapabuti ito dun sa ginagawa mong graphic design, Sir Kier? Kumbaga parang example, i-identify ko na, ay kailangan ko pa ng ano, ng Mm, mm. improvement sa ganitong Oo. side, improvement sa ganito. Pati rin Siguro sa ano lang din, sige, sige, Sir Kier. Pati rin sa ano, kasama na rin ang sa fitness mo, yun. siguro actually kung titingnan mo naman, since yung gen natin today or on yun nga, internet gano'n. So, maoobserba mo 'pag nagre-research ka, lalo na kung ano ba yung bago ngayon sa graphic design. So, makikita mo naman agad, uy may ganito na pala sa ganitong, ah actually yung graphic design kasi talaga sobrang lawak. Para siyang ano, para din siyang sports, 'di ba? Example, kung sa sports, merong basketball, may soccer, may mga gano'n. Sa graphic design meron namang tulad ko more on, tawag dito, sa ano naman ako, logo branding, sa mga posters, advertisements. Hmm, Meron din sa graphic design yung videography, motion design, mm. 3D design. So, marami rin siyang branches. So, ayun, para malaman ko na meron pang mga room for improvement is basically 'pag nagre-research ka ng mga ideas, makikita mo naman agad sa Instagram, sa Facebook, yung mga reels, makikita mo, uy, may mga bagong ano, bagong mga apps, may mga bagong websites na ginagamit, may mga bagong software na ginagamit. So, parang dun mo makikita na, okay, ano ba yung mga dapat kong gawin? Ano ba yung mga dapat kong practices na i-apply uli para alam mo yun, sumabay uli dun sa update or dun sa mga bago. Then in terms naman dun sa actually sa sports ngayon, madaming bago, Marami talaga sa fitness pala, hindi pala sa sports. Maraming bago sa fitness kasi yun nga, like I've said, yun nga ngayon ko nga lang din na-realize na merong sports science na course. Ay gano'n? Yun talagang nag-aaral sa ano, sa parang buong buong tawag dito, buong tawag dito, field ng fitness, yung sports science, gano'n. And sabi ko, "Ay may ganito palang course." Kasi may nakausap ako last time dun sa pinag-internan ko. Hindi na siya nag-apply para dun sa personal trainer. Diretso na siya agad kasi nga sports science siya. So ngayon ko lang discover na, ay meron palang ganitong course. Kaya sabi ko, "Oh, ang galing naman." Sabi ko. Tas parang yun nga, 'pag na-realize mo na ang daming bago kasi yun nga, ang constant lang naman talaga kasi sa'tin is change. So, talagang magbabago at magbabago siya. So, it's up to you kung ano lang naman yung ano, yung gagawin mo for you to be able na mag-step forward pa din. So, as for me, i-identify ko kung ano yung mga bago, ano yung mga puwede kong or kaya kong i-apply. May mga certain scenarios na for example, nagagawa niya 'to, pero alam ko sa sarili ko na hindi ko pa siya kaya. So, ano yung muna yung mga puwedeng accessible sa'kin na puwede kong gawin, para hindi ka rin ma-overwhelm, para hindi ka rin ma-stress. Kasi parang 'pag nag-jump ka talaga sa gusto niya talagang gawin, hirap kasi minsan, once we saw something or 'pag may nakita tayo, gusto natin dun agad. Hmm, Kumbaga parang jump agad dun sa part na yun. Hindi naman natin nare-realize na ang dami rin niyang steps or ang dami rin niyang mga, objectives muna na tinapos o naging laro na, 'no, maabot dun sa goal na yun. So, ginagawa ko usually talagang step by step. So, ano muna yung mga small steps na dapat kong gawin para at least little by little mapupunta ako dun sa dapat kong gustong puntahan and yeah, it takes time.
Saka patience din siyempre. So ayun, gano'n. Gano'n ko usually tini-take para makapag-adapt din sa mga bagong nangyayari. Kaya kaya ayun nga, 'di ba Sir Ker, na bawat ayun, sa bawat buwan, bawat, ah, araw, 'di ba, may mga iba't ibang bago na lumalabas na ganito, na ganyan. Oo, Kaya parang kailangan makasabay ka talaga 'no, Sir Ker? mm, Kumbaga para hindi rin talaga matatapos yung, learning para dun sa bagay na lumabas mm, na yun. Kasi tuloy-tuloy talaga yung bawat, kung ano pa yung lalabas pa sa mga yun, mm. kahit sa anong field or katulad na nga lang nun Sir Kerd na nasabi mo na meron palang sport science. Oh, sports Ayun, science na ako rin course. So ngayon ko lang din narinig yun Sir Kerd dahil lang din sa'yo, oh, 'di ba? oo, Ang galing nga, eh, na meron palang gano'n. Hmm, meron pala talagang gano'ng actual na course kaya nagulat din ako. Sabi ko bago yun, ah. Add ko lang din pala, sige. baka yun sa mga nanonood diyan. Siguro identify niyo lang din kung ano talaga yung gusto niyong gawin, siguro. Kasi minsan yung iba ano, eh, parang nakikiuso lang talaga or parang alam mo yun, parang makita lang nila, "Ay okey pala 'to, eh, trending pala 'to, eh." Yun yung gagawin nila. So, isa rin sa mga actually mahirap yun, eh, mahirap na part is identify mo yung talagang gusto mong gawin na naisip mo kaya mo 'to gawin forever hanggang sa mamatay ka, gano'n. Hmm, ayun. Kaya ayun, yun lang din yung na-observe ko na parang kaya yun guys, yun lang din na-observe ko na huwag kayong, magiging stagnant para sa mga bagay na gusto nyong gawin. Kumbaga, bakbak lang din talaga, no Sir Ker? Oo, Yun. Basta nagpalag lang. continuous learning lang din talaga, gaya na sinabi ni Sir Ker. So Sir Ker, paano mo ina-align yung values at interest sa pag-build mo ng yung network or connections? Paano mo pinipili ang yung ka-collaborate o ka-connect sa industriya? Paano mo ginagawa yan, Sir Ker? Oo, siguro as of now, since ito hindi ko naman din kasing masasabi na eksperyensado na ako or talagang ang tagal ko na sa industry. Okay. Talagang parehas yun, ano naman talaga, tawag dito, talagang minsan stepping waters pa rin talaga. So, ang pinaka-basic kong ginagawa is kung yung field nila the same as field ko, okey tayo dun. Talagang for example, if interest mo is graphic design din, then interest, parehas tayo ng interest, eh, di okey. Kung interest mo is fitness ta's ganun din, same field lang din tayo, okey din. So, parang sa'kin wala namang problema na ano, na tawag dito, yung parang kailangan ko muna piliin yung mga tao. Kumbaga ano muna na, connection muna parang, "Uy, parehas tayo ng field, uy, parehas tayo ng field." Oo. From there, yun lang, magko-collab, kung hindi magko-collab. Ay, kung hindi magko-collab, eh, di hindi, gano'n lang naman, eh. Oo, tama. So, parang sa'kin talagang try lang talaga, talagang, kausap diyan, kausap dito, lalo na kung same field nga. Eh, so gano'n lang ako. Hindi yung kailangan ko muna piliin 'to, kailangan ko muna piliin 'yan. Mm. Ano, for example, may nag-offer, "Uy, Chong, meron tayong, fitness related na gagawin." Diyan lang ako, game ako, palag ako diyan. As long as naka-align din dun sa ginagawa ko, okey naman, oo. Yun. Kaya nga ito, share ko lang din sa inyo, share ko lang guys. Kaya nga, simula nga nung itong ginagawa ko na rin na 'to, 'tong pag-podcast na 'to, natutuwa lang ako na marami rin akong taong nakakausap tungkol dito Hmm, sa ginawa na 'to, nagiging kadikit din at, ayun nagkukuwento rin sila sa mga ginagawa nila. Kaya at meron din ako natututunan sa kanila kaya sobrang ang galing lang talaga na 'yun 'no, Sir Ker, na
dapat talaga mm, para sa ginagawa natin yung alay natin na magkakaroon tayo ng ay magkakaroon din talaga tayo ng network or mm. connection dun. Kasi ano talaga kumbaga kung ito lang yung nalalaman natin, kumbaga meron pa tayong malalaman pa sa ibang tao na yon, 'di ba, Sir Kier? Meron pa tayong ah, kumbaga lalawak pa yung dapat pa nating matutunan mula sa Hmm. mga iba't ibang mga tao. Kaya nga ang galing nung bagay na nagiging ah, nagiging ano natin, ano nga yun? Ginagawa para sa mga gusto natin dahil yun, continuous learning pa rin at ayun, at the same time nagkakaroon tayo ng connection. So Sir Ker, paano mo hinaharap ang usapin ng pricing negotiation? Paano mo ine-explain yung craft value ng trabaho mo para sa iyong kliyente at sa pagiging graphic designer? In terms of pricing naman kasi, Mhm. ako usually talaga nag-research muna ako bago ayun nga, maglabas ng price or ewan ko, pero hindi ko alam kung pare-parehas yung diskarte. Pero minsan ino-observe ko din kung paano magpresyo yung ibang graphic designer. Tapos from there, dun lang din ako nagbe-base. So sabi ko, okay. At the same time, yung pagpa-price mo din, i-add mo rin dun sa value mo, dun sa ginawa mo. Siyempre, Mhm. hindi naman agad-agad na natuto kang gumamit ng mga software na yan, ng mga skills na yan. So talagang binigyan mo ng oras, binigyan mo ng Oo. time. So, so far naman, wala naman in terms sa mga clients talaga, wala naman ako naging issue na parang ano, na kinuwestiyon yung pricing ko, mga gano'n. Gano'n. Pero kapag binigay ko yung price ko, okey na yun, parang okey sila dun, gano'n. Mm. And actually kasi kapag in-explain mo din naman, ang dami na rin kasi actually marami na rin akong nabasang articles na na sa mga ka-graphic designer ko na ayun nga, if tawag dito, mag-i-inquire ng mga clients tapos 'pag binigyan ng price magrereklamo sila, gano'n, gano'n. Oo, oo. Siyempre parang hindi ko sinasabi na parang tawag dito, ah, bina-bash yung ibang clients. Okey, okey. Kumbaga kasi as a client din titingnan mo yung effort na ginawa nung graphic designer. Kasi lalo na for me, share ko lang din, Okey, okey. um, talaga akong technically educational background in terms of graphic design. Kumbaga talagang ano, tinuruan ko lang talaga yung sarili ko. So, imaginin mo pa yung may mga graphic design backgrounds talaga. For example, yung tawag dito, sa mga art, ganun. So, as imagine mo, babaratin pa sila ng client. Medyo off lang dun. Hindi ko magets pag ganun. Kasi tingnan mo rin kasi yung value nung Oo, graphic designer eh. Siyempre, nagtuon niya ng oras, nagtuon niya ng effort, ah, pursue yung passion niya, i-pursue oo, yung gusto talagang gawin forever, tapos pag-aralan yung mga dapat pag-aralan, tapos 'di ba parang, mapupunta lang sa undervalue yung oo, yung gagawin nila. mga So, ginawa nila. in terms of ano kasi, parang 'pag inexplain mo pa, ewan ko, inexplain mo pa siya, parang ano, ang off lang kasi Mm. minsan si graphic designer yung kausap mo. So, for sure meron niyang ano, meron niyang background talaga. Ngayon, kasi yun din pala yung isang naisip ko, ngayon ko lang din naisip. Okey, okey. Meron kasing mga ibang designers na parang natuto lang ng gan'to, natuto lang ng ganyan, parang grabe naman agad yung iba. So, may gano'ng case, eh. So, kung titingnan mo dalawa pala talaga yung part. So, meron ng experience, meron na talagang background sa graphic design, at meron yung parang shallow pa yung knowledge nila as a graphic designer. Pero
grabe sila maningil. Pero 'pag nagbigay ng output, hindi gano'n ka-solid. So, siguro nagkakaroon ng gano'ng conflict kapag nakaka-experience yung mga gano'ng client. So, siguro dun na papasok yung sinasabi mo, kung in terms na for example, paano mo i-explain yung sarili mo as a graphic designer 'pag Oo. nagbigay ka ng price. So, gano'n siguro siya. Yun yung nakita kong parang nagiging conflict. Mga ano rin kasi, hindi ko naman sinasabi lahat, pero kasi as generation move by ang dami ng mga apps ngayon, eh. For example, Canva, 'di ba? Mm, mm. Yung Canva parang drag and click ka na lang, may mga templates na, so madali na lang gumawa. So ayun, mga gano'n bang ano, mga gano'ng scenario. Tapos ang dami na, eh, ang dami ng ano ngayon, ang dami ng mga apps na talagang nakakatulong. Ako, hindi ako tawag dito, hindi ako against dun sa mga apps na yun. Actually, ginagamit ko nga yun kasi mas nakakatulong pa, eh. Oo. Mas madali, eh, mas Oo, madali. mas mabilis. Oo, mas mabilis siya. So, ang maganda kasi if meron ka talagang knowledge or parang fundamentals in terms of graphic design, napunta kang Canva, parang, "Uy, puwede na pala 'to, eh." So, mas mapapadali yung trabaho mo. At the same time, yun din yung isa. So, may mga nagtatanong na clients, "Ba't ang bilis gawin, bakit ang ganyan?" Kasi yun nga, ang haba ng oras na binigay nila para paikliin yung trabaho na kailangan mo. Hmm, So, parang yung pricing itself wala ng parang ano na, eh, parang tawag dito, ewan ko parang dapat 'pag price ka, is na rin dun sa value, dun sa knowledge mo and yung dun sa pag-o-offer. Kumbaga parang sales part na kasi yun, eh. So, mm, anong mo na lang dun is proof. Let's say portfolio gano'n, magbibigay ka ng portfolio para at least may proof ka na, ito pala yung mga works na 'to. Para yung value mo nandun pa rin. So, I think yun yung insight ko in terms dun sa question. Di ko alam kung napa-jumble-jumble ka na, nasagot ko yung tanong mo, hindi, eh. nasagot mo, Sir Ker. Kaya Hmm, nga yun, na importante din talaga na matutunan natin, oh, guys, importante na matutunan natin na merong value sa bawat ginagawa ng tao. O ano man field ng tao nung ginagawa na yun, merong value yung ginagawa niya yun. Kaya pag yun nga, eh, kaya kung napapansin niyo, 'di ba, merong mga tao na hindi nila nakakakitaan ng value yung isang artist na yun, na parang gusto nila ganito yung ibibigay nilang presyo para dun sa ganung gagawin nila nung artist na yun. So parang magkakaroon ng conflict yun para doon sa artist na yun. Kasi hindi naman madali maging, o lalo na sa field na kung ano man yun, kung anong sa artist na yun, kung anong ginagawa nung artist na yun, hindi madali para sa kanya yun kung ano man yung ginagawa niya yun. Kasi yung ginagawa niyang yun, puyat, pawis, kung ano yung nilalaan niya para doon sa craft na ginagawa niya para mabigyan niya ng value yon. Kaya ayun na kailangan maintindihan natin, guys, na sa mga bawat makakaharap nating mga artist, o kung ano man yan, kung ano man yung mga ipapagawa natin sa kanila, na kailangan ma, magkaroon tayo ng understanding sa kanila at sa mga ginagawa nila. Kumbaga, maintindihan natin mm. yun. Kumbaga, maintindihan natin yung mga ginagawa nila doon sa craft nila. 'Di ba, Sir Ker? Oo, oo. Yung appreciation mo dun sa craft kasi Oo. lalo na ngayon ang dami na ngayon. Imagine mo graphic design, ano pa ba, yung sa fitness, Mm, mm. ano pa ba, yung iba-iba pong mga fields, eh. So, talagang kailangan mo na talaga i-appreciate yung ginagawa nila kasi yun, parang from there dun mo maintindihan na yung presyo nila, yun pala talaga kasi nga
'di ba? Kumbaga, for example, problema ka, nakita mo yung solusyon na yun, yun yung tao na yun na magsasagot sa'yo. Oo. Parang yun na yun, eh, parang tawag dito, yung oras na dapat igugugol mo sa problema mo, yun na ikaw yung mamomroblema, siya na. Parang hindi oo, 'di ba? For example, sige, yung fitness, usually sa fitness naman, yung ano kasi dun is yung programming. Mm. So, hiring a PT or personal trainer, tulong talaga sa'yo yun kasi mas less yung time in terms of creating a program, workout program mo buong week. 'Di na ikaw yung mag-iisip, yung PT na rin mag-iisip. Yung food intake mo per day, hindi na rin ikaw yung mag-iisip, yung PT mo yung mag-iisip. So, ang gagawin mo na lang basically, susundin mo na lang yung sinabi sa'yo ng PT mo. So, less time, less effort. Kumbaga parang magiging robot ka na lang talaga, eh. So, in terms naman sa graphic design, 'di ba, instead na problema ka sa kung anong itsura ng logo mo or kung anong dapat poster yung maging itsura, ibibigay mo na din sa graphic design. As a graphic designer. So, kapag nagawa na yun, edi less hassle ka na, less time. Pero yun nga, you still have to pay them based on dun sa kung ano man yung napag-usapan nyo. So, ayun, ganun lang naman. Oo. Kaya nga, 'di ba? Kaya nga 'di ba, kahit nga pag mabibigyan pa sila, kahit nga yung mga kahit nga mabibigyan pa natin sila ng mga extra pay para dun sa bagay na crap na ginagawa nila, sobrang nakakagaan ng pakiramdam nila yun. Kumbaga, parang matutuwa pa sila sa Mm. gagawin nila. Kasi, kumbaga, pag alam nila na ganito, magbayad yung isang kliyente nila, no, Sir Kerr, na tama at okay magbayad yung kliyente nila. Hindi po, pagka parang matutuwa din yung artist na, ay, okay ka magbayad na ganito ka, sumusunod ka sa usapan natin na ganito. Yun. 'Di ba? Kaya Ah, matutuwa talaga na ganun yung gagawin na, na-appreciate oh, yung oh, service mo. ayun, yun, Mm. yun. Ma-appreciate talaga ng baga magiging masaya yung artist dun sa ay yung artist at yung kliyente pag nagkaroon Oo, kayo oo. ng good negotiation para dun sa value na yun. Tama, 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 Yes, tama. yes, yes. Mm. So, Sir Kerr, paano mo hinahandle ang pressure at deadline sa iyong trabaho bilang graphic designer at content creator? Ano ang mga strategies mo para ma-manage mo ito? Priority, kung ano yung mas ano, kunyari for example, Mhm. graphic design, lalo na kung may specific deadline. So, yun talaga yung unahin mo. Kasi yun, may deadline yun, eh. In terms of content creation naman, di ako masyadong nagde-deadline dun. Usually kasi 'pag yung alam mo naman 'pag nawawalan ka ng ano, tawag dito, ng creative juice, yung parang, "Tamad ko gumawa ng content, sabi kong gano'n. So, ginagawa ko minsan 'pag, magko-content kasi naghahanap muna ako ng ideas. Tapos once na magkaroon ako ng idea, dun ako gagawa. Pero in terms of sa workload, for example, sa graphic design, Mhm. sa fitness, kung ano yung kailangan muna i-prio, yun muna yung unahin ko, yun talaga. So, 'di naman siya ano, tawag dito, ang maproseso lang kasi talaga sa graphic design, lalo na kapag nagde-design ka, talagang matagal kasi yung proseso nun. Kaya usually yun yung inuuna ko, eh, gano'n. Um, sa fitness-wise naman walang problema kasi naka-schedule naman kayo, eh, kapag magawa na naman coaching. Mm. So, sa graphic design yun talaga, talagang binibigyan ko ng, okey, nagbigay ng ganitong project. So, magbibigay ka rin ng deadline, magbibigay ka rin ng number of days or weeks mo kung kailan mo siya gagawin. So, gano'n, para hindi ka rin mahirapan monitor. Kaya importante talaga yung deadline sa bawat ginagawa natin kasi yun na nga dahil kumbaga meron tayong accountability para sa ginagawa natin at kung ano man klase yan,
kumbaga mabibigyan natin na kung ano pa yung dapat na i-priority pa doon sa mga bagay na ginagawa pa natin. So Sir Ker, paano mo pinapanatili ang iyong creative juice at paano mo nalalabanan ang creative block? Yun, yung dalawang yan, paano mo ano ginagawa mo sa creative juice at creative block? Oo, actually minsan yan din yung problema ko, eh, yung creative juice tsaka yung creative block. Pero ayun, minsan minsan kailangan mo lang talaga mag-turn off. Kailangan, alam mo yun, minsan maglakad-lakad ka lang, takbo-takbo ka lang, parang kailangan muna umalis sa ano, sa social media, alam mo yun, ano mo muna yung cellphone mo para magkaroon ka ng space, like wala munang gadgets, wala munang internet, as Mm. in labas ko muna. Then dun ako nakakaisip ng mga ideas, eh. Kapag nagwo-workout, ayan, nagwo-workout, tumatakbo, minsan naglalakad, dun ako nakakaisip ng mga ideas. Kasi usually 'pag lagi akong nasa ano, nasa cellphone, nasa laptop, hindi ano, eh, hindi siya consistent. Ang dami ko masyadong naiisip, parang hindi Oo. siya nabubuo. So, Oo. ginagawa ko para yung creative juice ko tuloy-tuloy. Talagang actually minsan 'di ba familiar ka sa Pinterest? Oo, oo. Yung mga ideas yun. Oo. Meron akong ano, meron akong ginagawa. Tawag ko dito ano, eh, tawag dito, realistic Pinterest. As in lalabas ako ng bahay, pupunta akong mall, maglalakad-lakad ako sa mall, maglalakad-lakad ako sa park. Ta's tinitingnan ko lang yung mga nakikita ko dun, yung mga logo, yung mga brands, yung mga Oo. signs. Ta's dun okey 'tong font na 'to, okey 'tong design na 'to, Ta's Oo. ginagawa ko, pinipicturan ko. Ta's kapag may mga eto favorite ko lagi tingnan yung ano, 'pag sa kulay, yung sa mga colors. Mhm. Usually sa ulap, yung sa sky, yan na 'pag hapon ang gaganda nung tones. So sabi ko dun ako nakakuha nung ganda ng kulay nito, Kapag ginagawa ko 'pag may mga ideas akong nakikita, pipicturan ko sila. Picturan ko, ta's after nun 'pag medyo naka-collect na ako ng ideas, yan dun ako gagawa. Dun ako mag-aano, mag-sketch, dun ako magko-conceptualize ng idea. So ayun, minsan kailangan mo lang talaga ano, i-turn off talaga yung internet. Alam mo yun, maglakad-lakad ka, tumakbo ka, minsan mag-strolling ka lang sa park, sa mall, kung saan mo trip pumunta. Then maging actual Pinterest mo yung paligid mo. And then dun nagbo-boost yung creative ano ko, eh, juice, eh. Sabi ko, "Oh, okey 'to, gusto ko 'to." Kaya ginagawa ko siya. Kaya creative block naman, ayun, 'pag creative block nalalaman ko 'pag nagke-creative block na ako 'pag masyado na akong expose sa ayan, 'pag nag-laptop na ako niyan, Oo. ta's tuloy-tuloy ako mag-Pinterest, nag-e-edit, parang di na gumagana yung "Ito na, pause na tayo, stop na 'to, hinto na natin 'to." And kumbaga ang pinaka-tip ko dito is para consistent, hindi naman technically consistent, para okey yung creative juice mo, sometimes you just have to pause. Pause ka, tigil mo muna lahat ng dapat mong gawin, labas ka, alam mo yun, relax ka lang, gusto mo maglakad-lakad ka. Sakto ngayon malamig yung panahon, 'di ba, mahangin. Mhm. Sarap maglakad-lakad niyan. Yun, I think makakatulong yun para ma-clear din yung mind mo, para magtuloy-tuloy yung creative juice, yun. Kasi nakaka-drain din masyado Sir Ker yung parang tutok ka talaga ng ano 'no, 'pag lagi kang Oo, tutok, oo. Hmm, nakaka-drain talaga yon. ano Kaya kung editor ka, grabe minsan hindi na gumagana yung puro mali na lang yung nakikita mo. Sabi ko, mal mali na 'to, puro mali na yung nakikita ko, wala ng tama, So yun. Actually mas nag-e-enjoy nga ako dun sa sinabi ko, yung Pinterest, yung realistic Pinterest. Labas ka ng bahay, gano'n. Punta ka sa mga tindahan, ganyan. Mas ma-appreciate mo din kasi. oo, kasi kumbaga mas ano ka dun, eh. Kaya yun, nagbigay ng tips si Sir Ker para sa atin na kumbaga kailangan din natin mag-pause. Mag-pause sa kung ano man yung bagay na ginagawa natin. Kasi kumbaga kapag nagtuloy-tuloy din talaga tayo dun, madi-drain din talaga tayo. Kaya Hmm, nga, yun, importante din yung pause. Pause.
tapos banat ulit, execute ulit, yun. Kaya Oo. malaking bagay yun eh, yung pause. Kasi iba naman yung pause eh. Diba? Kumbaga parang Hmm. ano ka dyan, refresh ka na kung ano man yung bagay na maiisip mo doon sa Oo, ginagawa naalala na ko yun. tuloy 'pag ano Oo, sige Sir Ker. ay sorry. Sige, 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 sige. Naalala ko tuloy yung quote nung pag-inuman, ano yun? "Suka pa rin, 'di susuko." Parang gano'n. Oo, yun. Kaya, ayun, malaking bagay para sa mga ginagawa natin yung pause. Ganda nun, Sir Ker. So, Sir Ker, Oo, talagang hinto ka lang. oh, Kailangan mo huminto, relax ka lang. tama. Kalma ka lang, no? Chill ka lang, no? Hmm. So, mm, Sir Ker, paano mo hinaharap ang mga moments ng doubt o lack confidence sa iyong sarili at sa iyong craft? Ano ang mga hakbang na yung ginagawa para ma-overcome yun? Kasi hindi naman may iwasan yun, Sir Ker. So, ano yung way na gagawin mo o ginagawa mo pag dumadating ka sa point na ganun? Kasi, ah, hindi naman natin may iwasan yun eh. Kumbaga, dadating at dadating din tayo sa ganong senaryo, sa ganong bagay na yun. Ano yung ginagawa mo dun, Sir Ker? Hmm, ayun talaga, actually wala akong steps. Mm, mm, Wala akong steps. Ang talagang gagawin mo lang talaga basically is gawin mo yung nasa isip mong gusto mong gawin. Kasi at the end of the day naman, kapag pinatagal mo 'yan actually yung doubt kasi gano'n 'yun, eh, kapag kunyari may naisip ka ng gawin. mm, Example, sige best example, kuwento ko na lang din yung experience ko before ako pumasok sa sa personal training. So, nung nakita ko yung ad or yung yun nga, yung promotion dun sa PT, tagal ko pa muna parang lagi kong inisip, "Pag-isipan ko muna kung para saan 'to, pag-isipan ko muna." Gano'n. Parang dumating na sa point na nagfe-fade na siya ta's nawawala na, parang nawawalan na rin ako ng interest. Then, dun nga pumasok yung influence ng parent ko tapos parang buo na din yung desisyon ko na, "Hindi, gawin ko na lang 'to tapos throughout the process dun na naman ako matututo, eh." So, parang dun ko parang yun yung maibibigay kong advice na kumbaga, gawin mo na yung gusto mong gawin or gawin mo na yung nasa isip mo. Kasi kapag pinatagal mo yan, dun na kasi papasok or dun na mabubuo yung self-doubt, yung puro kaso-kaso, mm. yung puro baka ganito, baka ganyan, hanggang sa hindi mo na siya ituloy. So, for me, the best way to do is just do it. Ika nga Nike. Oo, Nike, just do it. O, di ba? Kailangan mo nang gawin. Eto, hindi naman tayo perpekto, eh, 'di ba? Kahit for me, myself, na-experience ko 'yan, na yung self-doubt and kumbaga it's a learning process nga, ika nga. So, ayun, yun yung ginagawa ko. Kumbaga 'pag may naisip na ako, gagawin ko na 'to. Tapos bahala na kung ano yung mangyari. oo. Kasi yun nga, eh, yun yung naging pag ewan ko, napansin ko lang din pero parang naging kultura na rin natin na tipong for sure lahat tayo dito even sa mga audience ang dami niyong naiisip, pero natatakot kayong gawin kasi ang dami niyong external factors na naiisip or baka hindi niyo kaya. So, alam niyo yun, parang 'wag niyo na bigyan importansya yung mga bagay-bagay na yun, just do it na lang. Gawin niyo na yun mga guys. Sayang naman kung di niyo gagawin baka 'di ba, ma-miss niyo rin yun then, Mm, tawag dito, panghinayangan, tama oo, ba? oo. Anong term parang Kumbaga, i-regret niyo pa sa dulo, yung oo. opportunity din. Mm. Diba, mami-miss Gano'n, opportunity gano'n. din. Kaya importante, ayun. Yun, lalo na sa influence ng parents natin, di ba? Yun, kumbaga parang Hmm, malaking bagay din yung pag-push ng parents natin sa bagay na hmm, ginagawa natin. Although, yung iba,
hindi naman gano'n na iba-iba naman, iba-iba naman na situation 'yan, Oo, oo, Kasi oo. 'di Tama, ba tama, 'di tama. ba Sir Ker, yung iba hindi naman gano'n na sila ng parents nila pero sila Hmm, tuloy pa rin sa bagay na gusto nila. mm. At yung iba naman sila ng parents nila. Kumbaga kung ano man yung plano o gusto nyong gawin para sa sarili nyo, kumbaga ituloy nyo lang. Kumbaga kung gagawin nyo lang din naman yung sa bagay na yun, kumbaga maging mindset nyo na lang, bahala na. Okay na yun, basta gagawin ko to. Kasi at the same time, Ah, kasi ang kasunod na nun 'di ba Sir Ker? Ang kasunod na nun, improvement naman kung magkakamali ka sa bagay na hmm, yun Learning ang kasunod yun Kaya kumbaga parang ang mindset nyo lang, bahala na. Kasi kumbaga, kung magkakamali man tayo dun sa bagay na yun, is, ayun, pwede naman natin makapitalize yun pagtapos natin gawin yung isang bagay na yun, kung ano yung ginagawa natin, ay kung ano man yung gagawin natin na yun. Kaya yun, kumbaga ah execute lang natin. Execute lang talaga natin. Yun lang yung pinaka-importante dan talaga doon. Kumbaga, kung minsan hindi nyo maiiwasan yung ah, sa doubt, yun, darating din naman sa point na mag-fade din yung doubt na yun at malalagpasan din natin yung ginagawa natin na yun. Yun. Kaya, ayun, importante din talaga na gustuhin pa rin natin yung bagay na gusto natin. Kumbaga, magtuloy-tuloy pa rin tayo. So, hmm. Sir At Kerr, yun, oh, mag-add lang din ako, okay, Kuis. okay, okay. Yun, totoo naman kumbaga iba-iba nga yung phases. Kumbaga di naman pare-parehas, kumbaga kasi baka sabihin ng audience, kasi may ano, baka tawag dito, May privilege, ganun. ah, Baka sabihin nilang ganun wag naman privilege, kumbaga opportunity. Okay, So yun, okay. so iba-iba naman tayo, but if you have the opportunity to take the leap, to take the action, then Mhm. go, 'di ba? So yun lang naman, para Yes. mawala din yung doubt niyo. Gawin niyo lang, guys. Oh, mismo no, Sir Kerr, Oo, mismo, mismo, mismo. oo, gawin niyo lang. Oh, baga, ayun nga nakalagay nga sa Nike, just do it. Sabi nga ni Sir Just Kerr. do it. Oo, just Mismo. do it. Malay niyo dun pala kayo mag-e-enjoy, dun sa gusto Oo. niyong gawin, 'di ba? Mm. Ayun. Kaya, ayun. Kaya nga, ah, sobrang ganda lang na, kaya tingnan nyo kung susuriin nyo tong podcast namin. Yung sinabi ni Sir Kerr na dapat mayroong room for improvement. Ayun, kasama na rin yun dun. Kasama na rin yun dun Mm, sa bagay na gagawin natin. Kaya, yun, execute lang din talaga. oo. Oo. Ano kasi sa'tin, ewan ko, Mhm. parang ano, yung gen natin ngayon parang kailangan may mga ano na, mga kailangan ganitong age, nakapag-invest na sa ganito, nakapagpundar na Oo. ng ganito. Oo. I mean parang tumatak sa gen ngayon na kailangan may mga, tawag dito, napapatunayan ka na. Oo. Pero if titingnan mo parang life is still uncertain, 'di ba? Hindi ka Oo. sigurado sa buhay. So, yung mga gusto mong gawin or yung mga interested gawin and meron kang opportunity to do that, go. Walang pipigil sa'yo, chong. Huwag kang ma-conscious sa mga ano, sa, environment mo, sa mga sasabihin ng ibang tao. Oo. Just do it, yun lang. Nike. Oo. Ganda. Kaya, ayun, yun lang guys na gawin nyo lang yung mga bagay na gusto nyong gawin para sa sarili nyo. Yun. Mm. Ano yung naging mistakes na nagawa mo sa kabila ng pagiging graphic designer at content creator? Mistakes. Mhm. Ano, marami kong mistakes. Oo. Marami. Marami naman. It's just that kailangan mo lang talaga matutong, tumayo ulit tapos tuloy-tuloy lang.
Kasi if alam mo yun, hindi mo ma-handle yung mga pagkakamali mo, then alam mo yun, magpapaapekto ka sa mga bagay-bagay na yun, lalo ka lang mapu-pull back. So, kung ano-ano yun, marami. So, many to mention, Chong, kung i-explain ko. Siguro, ang maibibigay ko lang is learn to forget and move forward. Pagka nangyari na yung nangyari, so kailangan maging present ka na lang sa mga dapat pang mangyari sa ano, sa mga susunod na araw. So, ayun, gano'n. Then, ano pa ba? Um, learn to understand yung mistake. Practice experience pa rin siya. Ang sinabi nga ni Quiz kanina, na 'pag nagkamali ka naman gain pa rin yun, eh, which is true. Kasi natuto ka, eh. Gain natuto ka, eh. Kumbaga, "Ay ito next time di ko na gagawin 'to." 'Di ba? Parang kahit natalo ka, ah, technically, pero titingnan mo, mentally then emotionally natuto ka kasi alam mo na yung gagawin mo on the next kung may experience mo yun. So, ayun. Then, what else? Hmm, ayun lang siguro. Learn to keep moving forward, ika nga. And learn from your mistakes. Yun. Kumbaga, ano lang talaga, Sir Ker, no? Kumbaga, pukusan na lang talaga natin yung hinaharap. Kasi, kumbaga, yung, kumbaga, nangyari na eh. Tama yun, Sir Ker. Nangyari na eh. Wala ka na magagawa. Hindi mo na mare-reverse yun, kumbaga. No? Nangyari na yung nangyari. Kumbaga, wala nang rewind. Ay, oo. Yun. Wala Rewind. nang rewind. Oo, yun na Ayun. lang, be present. Actually, ito, mag-iiwan ako ng code sa podcast na 'to. Okay, Ano okay. ba yun sa Kung Fu Panda? Anong, Part ano, 1, yung parang sinabi nung pagong si Master Oogway, oo. parang ang sabi niya dun ano, eh, um, "Yesterday is a history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That is why it is called present." Ganda. So, parang 'di ba, live in the moment guys, be present. Wala namang masama na tawag dito, mag-look sa future, i-prepare yung future, Mm. pero 'wag niyo rin kakalimutan na meron tayong present day, which is today. So, kailangan natin enjoyin yun, kailangan natin na-experience yun. So, ayun, in terms naman sa mistakes, kung magkakamali ka, bumagsak ka, tumayo ka, 'di ba? Lift up yourself. Kumbaga, nagsisimula talaga yan sa mga sarili natin, ika nga. Walang tutulong sa'tin kundi sarili muna natin Oo. bago tumulong yung iba. So, ayun, gano'n. Ayan. Yun. Angas nun, Sir Ken. Nagano kayo ng quote, ah. Oo, idol favorite ko yun, eh, yung part 1 ng Kung Fu Panda, solid yun, Oo. man. Oo. Lagi ko di ko makalimutan yung quote na yun, yung kay Master Oogway. Mm. Yun. Last 3 questions, Sir Ker. Sir, palag. Mismo. Ano ang mga tips mo para sa mga magsisimula pa lamang na graphic designers at content creators na nagnanais na nagnanais mapabuti yung mga craft nila? Ako eto guys, disclaimer lang, hindi pa naman talaga ako well known or talagang ano, Mm. hindi pa ako well known na graphic artist or influencer or content Oo. creator. Ah, siguro as, katulad niyo rin na nag-e-enjoy gumawa ng content, graphic design, 'di ba, Mm. sa mga nagsisimula. Siguro ang best tip ko lang masasabi is huwag niyong sukuan. Tuloy-tuloy lang and learn to adapt and keep learning, 'yun. And the same time, accept mistakes. Kasi hindi naman tayo ginawang perpekto, eh. So, magkakamali tayo. So, have to learn to accept mistakes, learn from it, then move forward. Basically, yun talaga. At yun, enjoy. Enjoy lang din, guys. Huwag kayong ma-pressure. Enjoy lang. Life is too short para i-pressure yung mga sarili natin. Oh, yun siguro, yun yung masabi ko.
Kaya, ayun, marami rin ako natutunan sa podcast natin ngayon, Sir Kier, na Mm. sinabi mo dito sa podcast natin na learn to adapt, move forward, uh, learn the mistakes, yun. At iba pa na sobrang makakatulong para sa mga manonood o makikinig ng podcast natin ngayon. Sobrang Mm. ang galing lang. Ang galing lang talaga. Solid. Na pwedeng ma-apply kung ano man yung bagay. Ay, kung ano man yung bagay na ginagawa nila para sa sarili nila. At kung Mm. ano man yun. Pwede mo bang ibahagi ang iyong pinakamahalagang aral o insight na natutunan mo sa iyong career bilang graphic designer at content creator? Grabe naman yung tanong na yun, sir. Ang lahat. Natutunan talaga, parang iniisip ko sa sarili ko, ano na ba yung mga nagawa ko sa graphic design, sa content creator. Ano ba? Okay, go. Ano ba? Siguro inisip ko yung mga ginagawa ko, eh. Ano ba? So ito, um, recently ko lang 'to din, discover actually. Mm. Ito sa mga ano natin diyan, sa mga audience natin diyan, kung ano man yung religion niyo or ano, basta yun. Siguro ito, na-discover ko lang is you just have to let go and let God. Yun talaga yun, eh. Parang kung ano man yung ang hirap niya i-ano, eh, ang hirap niya i-explain. Pero just live in the present and just let go and let God. So kung ano man yung plan niya sa'yo, tuloy-tuloy ka lang din, continuously do good works, and yun, siguro yun yung natutunan ko, just learn to let go. Kasi minsan, masyado nating kinokontrol yung mga bagay na nangyayari, 'di ba? Ang gusto natin ito agad yung mangyari, ito yung dapat mangyari sa akin. To the point na once na hindi mangyari yung mga bagay-bagay na yun, doon pumapasok ang disappointment, stress, depression, and even suicidal, 'di ba? Mm. Kung sobrang controlled yung sarili natin. Doon ko lang din na-discover na sometimes, hindi pala sometimes, no, talagang you just have to let go and let God. I-guide ka lang niya kung saan kanya gusto pupunta, then yun, just keep doing good works, and be present, just let go, tuloy-tuloy lang, ganun. Yun yung na-discover ko ngayon. Actually, yun yung na-discover ko recently. Okay. Yun. Kasi tawag dito, Mm-hmm. siguro sa previews, parang napansin ko masyado kong kinontrol yung sarili ko, na to the point, naging self-centered na ako, ganun. Ito dapat yung mangyari, ito dapat yung mangyari. Tapos yung nangyari yung hindi naman talaga dapat mangyari. So, papasok yung overthinking, papasok yung stress, anxiety, and all. So, sabi ko, hindi pala dapat gano'n. Tapos yung na-discover ko nga, yung shoutout to, pwede ba mag-shoutout? Sige, go, go, go. Go lang yan. Si Yeshua, yeah, my friend. Shout Actually, siya yung out. nagpa-discover sa akin, uy, punta ka na church, gano'n. Tapos, doon, nag-church na ako. Sabi ko, wow. Parang, nag-open ulit yung mind ko na, uy, ganito pala. Sarap lang din sa feeling pag ganun. Ayun. Hirap pa niya i-explain, eh, kasi learning pa rin ako, eh. Parang dun pa rin ako sa process na Mm. learning, alam mo yun, ang tuloy-tuloy lang. Pero yun nga, sometimes you just have to let go. Sometimes today. Parang you just have to let go and let God. Then, guide ka lang niya sa gusto niya talaga niyang mangyari sa'yo. Kasi yun nga, madalas we tend to force things based on our wants. Dun talaga sa gusto natin. So, kaya nagiging narcissistic, selfish, ganun. So yun siguro ko is yung ano, natutunan ko. Ganda nun. Kaya, kumbaga,
na sabi ni Sir Kerr, yun, ipagpasa Diyos na lang natin yung mga bagay na gusto nating gawin, kung ano man yun. 'Di ba, Sir Kerr? Kumbaga, ano ang hirap niya explain. Ang hirap pala niya explain, Chong. Inisip ko. Ang hirap niya explain. You just have to let go and let God. Pero pag binigyan ka ni God ng opportunity to do that, do it. Kasi, discover ko, hindi ka niya hayaan eh. Doon ka pa rin niya ititrace dun sa gusto niya mangyari sa'yo. Then, marirealize mo, mga bagay na binibigay sa'yo, gusto mo rin pala talaga gawin yun. Ganun. Ewan ko, sobrang ano lang din talaga siya. Sobrang, wala akong wala akong ma-express na one word. Sa, minsan magugulat na lang din ako na may biglang opportunity. Uy, tapos, wow, hindi ko ma-expect na mangyayari yun. Ganun. Kaya, ayun, importante rin talaga na yun, sa sinabi ni Sir Kerr na kung ano man yung sinabi niya kanina, na sabi ng kaibigan niya na tungkol doon, na marirealize pala natin yun kung ano man yung mangyayari sa atin na ganun. Kumbaga, kung ano man yun, ipagpasa Diyos na lang natin. 'Di ba? No, Sir Kerr? Kumbaga ano siya, ipagpasa Diyos na. Ang naisip ko yung ipagpasa Diyos. Ano, hirap eh. Nahihirapan ako Sige, bigla, Sir Kerr, Chong. sir. Sabi ko, ano yung magandang word? Ayun, naisip ko yung nag-explain ka. It's about, technically yung gusto kong sabihin, yung worrying. Kasi ang dalas natin mag-worry. Yun. Diba? Yun nga. Napansin mo parang lagi tayo nag-aalala sa mga bagay-bagay na gusto natin mangyari. Pero, kung titingnan mo, kung if you stop worrying, parang makakapag-move forward ka na makakapag-move forward eh. Yun kasi yung naging struggle ko. Ilang as a graphic designer, as a personal trainer, pero in general as a person, I tend to worry talaga. Hanggang nag-aalala ako sa maraming bagay. Pero yun nga, yung natutunan ko na you just have to let go and let God. Diba? Huwag ka mag-alala, siya yung bahala. Doon ko na parang na-appreciate yung present, yung alam mo yung mga ginagawa ko, parang literally, parang wala kang bigat sa feeling. Ganun. Yun. Yun. Sa wakas, na-clear natin. Yun pala yun, Na-clear. Sir Kerr. Na-clear natin. Pero okay din, at least, kumbaga, nasabi mo rin dito sa podcast na yun, Sir Kerr. Okay din, nice din. Okay din. Parang inisip ko, ano yung term? Ano nga yung term? Sabi ko, ayun! Yung nag-i-explain ka, naisip ko, ayun yung worry pala yun. Ayun. Yun. Kaya, ayun, dahil sa katulad nating mga tao, kasi, kumbaga, hindi naman natin maiwasan yung worry. Diba, Sir Kerr? Hindi natin maiiwasan yun kahit anong problema yun. Kung anong pinagdadaanan man natin, yung worry, andyan palagi yan. Andyan palagi. So, ayun, na wag na, kumbaga, wag na lang natin wag tayo masyado mag-worry kasi kasama natin si God sa bagay na gagawin natin. Yun. So, Sir Kerr, ano ang huling mensahe mo para sa lahat ng nanonood o nakikinig ng podcast natin? Ano yung mga natutunan kayo, guys? Medyo ayun. Siguro sa mga nakikinig, ano ba? Message ko sa kanila, Chong. Wala ka talagang pangalan sa mga audience mo. Keenskis, ganun. Keenskis. Sa mga audience ni sa mga audience ni Keenskis. By the way, actually share ko lang din. Isa rin sa mga influence sa akin to si Keenskis na bumalik sa podcast. Siya rin yung isa sa mga tao nag-push sa akin na mag-publish ng podcast. So, nagpapasalamat din ako sa kanya. And
for those people who are listening, yeah, just live in the moment, guys, 'di ba? Enjoy. Ika nga, the end of the day, isa nga lang naman yung buhay natin. So, kailangan naman maging, tawag dito, maging stressful pa yung buhay natin, di ba? So, enjoy. Live in the moment. If you have the opportunity to do what you love, then do it. Walang pumipigil sa'yo. And, ano pa ba? Wag nyong, tawag dito, yung kalimutan laging sumubaybay sa sa good to live. Naks. Ayan, lagi niyong suportahan si Kinske syempre. Yun. Actually, maganda yung kasi it's a self-help as well. So, yung mga siguro nakaka-experience sa mga pinag-usapan namin kanina, hopefully may mga nakuha kayong tips at makatulong din sa inyo. So, ayun, yun lang quiz, yun lang naman din. Yun. Kaya, subaybayan nyo yung mga ilalabas na podcast ni Sir Ker. Yun, kaya, Sir Ker, nga pala, baka gusto mo i-promote yung podcast mo, Sir Ker. O kung ano man yung mga social, kung ano man yan, lahat-lahat. Let's go. Oh. Yun, thank you. Yun, actually, like sinabi ni Kinske, I'm also doing podcast. So, actually, paras kami genre ni Kinske, more on self-improvement. So, mga trip makinig, you can listen it to Spotify, yung The Big Kid Podcast. So, ayun, where we talk about, actually, minsan random na nga lang din yung pinag-uusapan dun eh. But anyway, yun, kung trip nyo pakinggan, yun, feel free to listen it as well. And, yun lang din. At the same time, ano ba? Yun, sa mga gusto magpapayat dyan, na lang ako. Ayun, Sir. Solid yan. Solid talaga yan. Ayun. Isa pa pala, men. Gusto ko sana next time makapag-schedule tayo ng takbo, if ever. G lang yan, sir. Oo. Dayo na lang ako dun sa takbuhin ko hanggang dito, papunta dyan. Nag-long run no? Nag-long run eh. So, ayun lang din. Yun lang naman yung gusto kong i-share. So, ayun, basta wag niyo kalimutan din subaybayan palagi si Good to Live. Mismo. At GTL. Ayun. Kaya guys, recommendable ko sa inyo yung podcast ni ito, kung pagtapos yung makinig nito o mapanood tong podcast na to, rektahin nyo agad yung podcast ni Sir Ker. So, masasabi ko sa inyo, chill lang yung podcast ni Sir Ker at self-help. Meron kayong matututunan. Recommendable. So, yun. Sir Ker. Thank you, brother. Maraming salamat, Sir Ker. Maraming salamat po na... Thank you as well. Thank you. Natuloy din. Yes. Mismo. Thank you, Sir Ker. Maraming salamat po na andito po kayo sa Good to Live Podcast. Thank you, Sir Ker. So, Thank you too, Kinske. Yun, Sir Ker. Thank you po. Yeah, ay, the rock, ay, dito palagi madaming insane. Sila sa akin ay parang aneng. Kaya lumapat ni JC Mamen. Dito sa privacy, BB Mamen. Kakaiba pa sa ibang lumapat, aral sa